Okay, magandang gabi pong muli sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon sa ating pong mga talata, memory verses. So, yan po ay nagsisilbing bala po natin sa kaaway pag harap po natin sa mga hamon sa buhay. Kaya mahalaga po talaga na meron po tayong baon-baon na mga talata sa ating puso. So, hindi lang natin ito minemeditate habang binabasa po natin, but talagang ito'y nakatanim sa atin po mga puso. Kaya napakahalaga po talaga yung ating memory verses. At salamat po sa Panginoon kasi after 3 years ay muli po nating ginawa po itong ating memory verses. Okay? Salamat po sa ating Panginoon. So, ang akin po mga kamanggagawa ay hindi po natin kasama. Si Pastor Marlon ay nasa Bohol at siya po ay may summit. Si Pastor Jack naman po ay nasa Cagbalete. At kinumusta po ang ating mga kapatid at yung po mga Bible studies. So, salamat po sa Panginoon at tayo po ay dadakot po sa ating exhortation at itutuloy po natin yung ating pong series dito po sa Romans 14. So, naumpisa na po natin to nung last time po na ako po ang nakaschedule na mag-speak. At buksan po natin once again sa Romans 14. Siguro basahin po muna natin from verse 1 para magkaroon po tayo ng review dun sa ating last exhortation. Pero ang atin pong i-exhort po ngayong gabi ay dito po sa verse 5 hanggang verse 9. Kaya ang atin pong babasahin is from verse 1 hanggang verse 9. Okay? So, Romans chapter 14, verse 1 hanggang verse 9. Basahin ko po at tingnan po natin sa atin po mga Biblia. As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. One person believes he may eat anything, while the weak person eats only vegetables. Let not the one who eats despise the one who abstains, and let not the one who abstains pass judgment on the one who eats, for God has welcomed him. Who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls, and he will be upheld, for the Lord is able to make him stand. One person esteems one day as better than another, while another esteems all day alike. Each one should be fully convinced in his own mind. The one who observes the day observes it in honor of the Lord. The one who eats in honor of the Lord, since he gives thanks to God, while the one who abstains in honor of the Lord and gives thanks to God. For none of us lives to himself, and none of us dies to himself. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. For to this end, Christ died and lived again, that he might be Lord both of the dead and of the living. Sa Diyos po ang kapurihan at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa pagkakataong muli na kami po ay turuan ng inyo pong salita. At sa inyo pong pagtuturo, nandun po ang aming teachable heart at ang aming pong isip ay marunong pong magpailalim, Panginoon, sa inyo. Kaya sa oras na ito, sa lahat ng amin pong mga pagkakasala, humihingi po kami ng tawad at patuloy niyo pong pakabanalin ang amin pong pag-aaral, Panginoon, sa gabing ito. At ang inyo pong lingkod na gagamiting tagapagsalita ay gamitin po ninyo lamang instrumento at itago sa likod ng inyo pong kabanalan. Ikaw lamang ang maitaas namin, O Diyos, dahil ito po ay inyo pong kapahayagan. Kaya salamat pong muli sa inyo po lamang ang kapurihan. Salamat po sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, so our theme ngayon pong gabi, is mutual understanding in the church. So last time ay tinanong po natin sa ating congregation, So sino po ang ating ka-MU sa church? So first, ang ating pong ka-MU is walang iba kundi ang Panginoon. And aside sa ating pong Panginoon is yung ating kapatid sa Panginoon. So, ang Romans 14, once again, ay sulat po ni Apostol Pablo at ito po ay nakapaloob
sa application ng katotohanan na kanya pong isinalaysay sa unang 11 kabanata ng Book of Romans. So we know that Book of Romans is meron pong bansag. Ano po, ang mga theologian na ang Romans daw po ay ang first systematic theology book. Ano po? At si Pablo po ang unang human writer na ginamit po ng Diyos para makita po natin yung katotohanan at malaman po natin yung katotohanan behind our position, our situation ngayon bilang isang Kristiyano. Paano ba tayo naging isang Kristiyano? Paano ba natin nakilala ang Panginoon? It's through the gospel. It's through the message of the gospel. And sa pambungad pa lamang po ng aklat ng Roma, makikita na po natin that it only talks about Jesus. So walang ibang mabuting balita maliban na ito ay tungkol sa Panginoon. That He is the Son of God declared by the resurrection and He is the one prophesied in the Old Testament. So ito po ang ating Panginoong Jesus. That's why ang gospel speaks only of one person. Ano po? Hindi po ito tumutukoy sa isang bayani o sa isang prominenteng tao nung unang panahon, kundi sa isang Diyos na nagkatawang tao para sa katubusan ng kasalanan. At dahil po dito, tayo po ay tinipon ng ating Panginoon. So tayo po ay binigkis at naging isang katawan. At ito po yung tinatawag po nating iglesia. So first 11 chapters again, sinasabi po dito kung ano po ang katotohanan sa buhay ng isang Kristiyano. And from chapter 12 hanggang chapter 16, so ito naman po yung practical part ng Book of Romans. So papaano po ilalapat yun pong Romans 1 to 11 bilang bahagi ng iglesia. At kasama po dito sa ating application is kung papaano po natin pakitunguhan o pakisamahan ang ating kapatid sa Panginoon sa loob po ng iglesia. So, paano po mapapanatili ang pagkakaisa sa loob po ng iglesia. Bagamat nung panahon po na ito, ang church po ay kakaumpisa pa lamang. So, tayo pa lamang po ng church dito po sa Roma. And ang church po sa Roma ay binubuo po ng mga Hudyo at mga Hintil na kapwa po nakakilala po sa ating Panginoon. Kaya meron pong mga issues na nag-arise dito po sa Roman congregation about doon sa observances o yung festivals or iba't ibang mga nakasanayan ng idaos or gunitain sa part po ng isang Hudyo. At kahit siya po ay nakakilala na sa Diyos or siya po ay nakapakinig na ng gospel at nanampalataya sa Panginoon, nandun pa rin siya sa part na ino-observe pa rin niya ang mga observances sa Old Testament. At meron din pong church or meron din pong Kristiyano na kung saan ay siya po ay kinuusig at kinu-question. Bakit sinicelebrate mo pa yan? Hindi na yan wala nang bisa ito. Sapagkat ay binayaran na po ng Panginoon ang lahat. So the fulfillment ng lahat ng nakasaad sa kautusan ay si Kristo, di ba? He is the end, he is the fulfillment of the law. So bakit mo pa rin ginagawa? And kumbaga ang tugon naman itong inuusig dahil sa kanyang pag-observe doon sa mga rituals and observances is hinuusgahan naman niya yung hindi gumugunita. Okay? Kaya ito po yung sinasabi po ni Apostol Pablo, how to deal with this situation sa loob po ng church. Kaya mutual understanding in the church. And our objective is to regard one another as a fellow one in Christ without prejudice despite of diversities. So hindi po ba tayo po ay hindi po pare-pareho. Hindi po tayo pare-pareho ng apelyido, hindi po tayo pare-pareho ng lahi na pinanggalingan. Bagamat tayo po'y Pilipino, pero magkakaibang kumbaga lineage ang ating pong pinagmulan, ninuno. But sabi nga, isa lang talaga ho ang pinanggalingan po natin. Ito'y si Adan. Pero kung paano po natin pinagdaanan yung ating kabataan at tayo po ay umidad,
So, hindi po tayo magkakapareho. Kaya, somehow, sa loob po ng church, kailangan talaga nating maging considerate sa ating kapatid sa Panginoon. So, hindi tayo yung parang sinusukat natin ang isa't isa. Na dahil doon sa ating mga ginagawa, sabi nga, na mga bagay na it's because of our immaturity, ay naku-question na agad yung ating kaligtasan. Di ba? Kaya po, ang sinabi po dito sa verse 1 is, those who are weak in faith. Ano po? So, ang ibig sabihin po nung weak in faith dito is not yet fully mature as compared to those who do not practice the ceremonies and observances. Okay? So, magkakaiba po ang antas ng spirituality. Ang mga Kristiyano pong ito, but their salvation is the same. Iisa po ang kanilang kaligtasan. Kaya, to keep the unity in the body of Christ is to maintain the mutual understanding of believers in every way within the body, within the church. So, paano po mapapanatili ang pagkakaisa sa katawan ni Kristo? Ito'y sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tinatawag po nating mutual understanding among Christians or among brothers and sisters in Christ. At tatlo pong mahalagang salita ng ating pong pag-aaralan. So, napag-aralan po natin last time, yung pong ating first, and that is through your acceptance o sa pamamagitan ng inyong pagtanggap sa iyong kapatid. Kaya sabi dyan, as for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. So, ang unang bagay na hindi po natin dapat iwasan or hindi natin dapat kalimutan para manatili yung understanding between you and your brother or sister in Christ, one another, is acceptance. So, magkaroon tayo ng pusong tumatanggap, tumatanggap tayo sa ating kapatid sa Panginoon. Tinatanggap natin ang ating kapatid sa Panginoon dahil kapatid natin yan sa Panginoon. Kung nandun pa siya sa bahagi na kailangan niyang malaman kung ano po ang katotohanan sa likod ng kanyang ginagawa, so, sabi nga, gawin po natin yung part natin na siya ay paalalahanan ng may pagmamahal at may pag-unawa. Ano po? So, yun po yung idea ng acceptance na makikita po natin. So, first, we have the meaning. Na ang ibig sabihin po is personal and volitional reception of every Christian regardless of being weak in faith. So, sa kabila ng kanyang pagiging mahina sa pananampalataya, hindi pagganap ang kanyang pagkaunawa sa katotohanan ng kanyang kaligtasan, nandoon yung ating pagkalinga at pagtanggap sa kanya. Hindi po natin siya tinataboy, hindi po natin siya kinukwestiyon. Amen? Kasi ang kaligtasan niya ay kaligtasan mo rin. Iisa ang kaligtasang inyong pinatototohanan. Ikalawa is the manner, that is not to treat one another with contempt. So, hindi ho katangian ng isang tunay na Kristiyano ang contemptuous. O siya ay, sabihin natin, siya ay bastos. Kasi yun po yung ibig sabihin ng contempt hindi makatao ang kanyang pakikitungo sa kanyang kapatid sa Panginoon. So, kasama na po dito yung tinatawag po nating paninirang puri. Isang mabigat po na kasalanan yan sa Diyos. Yung paninirang puri natin sa ating kapwa. Lalo't kung siya ay kapatid natin sa Panginoon. Diba? Kaya, the manner here is not to treat one another with contempt nor with prejudice. So, hindi natin siya binabastos, hindi natin kine-question ang kanyang kaligtasan, kasi nagpapatotoo siya na siya ay naligtas sa biyaya at pananampalataya kay Jesus. Magkaiba lang kayo ng antas ng paglago. Okay? And, hindi natin siya hinuhusgahan. There is only one judge. Okay? Isa lang po ang hukom. At yan ay ang Diyos. And the mindset is that your fellow believers' maturity rests on the Lord's power. So nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos ang kanyang maturity, ang kanyang intellect sa kanyang pagiging Kristiyano.
Kung paano ikaw, biyaya ng Panginoon, mas higit na naunawaan mo ang katotohanan, at siya, hindi kasinong naunawaan, pero walang imposible sa kanya. Lalo kung siya ay isang mananampalataya. Kaya ito ang tamang kaisipan. The correct mindset is that sabi nga, ang isipin natin, siya man ay mahina sa pananampalataya, pero darating ang panahon na siya'y titindig din, maninindigan, lalago, titibay sa kanyang pananampalataya dahil ito ay mula lamang sa Diyos. Ang Panginoon ang magsusupply at hindi po ang kanyang sarili. He can make the weak one stand. The same ability that He gives to the strong. Kaya sa halip na ang katangian po na makita sa atin, kung talagang tayo po ay strong believer, is yung pagiging mapagmataas or boastful. So, understandable. Yan po ang katangian ng isang matatag sa pananampalataya. Siya po ay understandable. Amen? Siya'y marunong umunawa sa kanyang kapatid sa Panginoon. Kung paano siya dati, yung babago pa lang siyang mananampalataya, ganun din ang kanyang kalagayan. Ngayong siya'y nakakilala na sa Panginoon, so siya naman ang gagamitin ng Diyos para abutin ang mga mahihina. Okay? So yun po yung makikita natin. That's why to keep that understanding, mutual understanding first, is acceptance. So magkaroon tayo ng pusong tumatanggap kung paanong tinanggap tayo ng Panginoon. First, sabi nga, sa unang pagkakataon, ay tayo po ay tumanggap din sa ating kapwa mananampalataya. So how do you receive your fellow brother or sister in Christ? So paano mo tinatanggap ang iyong kapatid? Paano? Ano ang unang dahilan bakit mo siya tinatanggap sa church? Bakit? Dahil ba siya ay mayaman? Dahil ba siya ay matalino? Dahil ba siya ay may pinag-aralan? Dahil ba siya ay maraming naabot sa mundo? Ganun ba ang ating criteria para tayo ay maging welcoming sa Kanya? No. Ang nag-iisang dahilan kung bakit natin siya tinatanggap ay dahil siya ay sa Panginoon. Siya ay anak ng Diyos. Kung paano sinasabi natin tayo anak ng Diyos, ganun din siya. Iisa ang inyong testimonya. Kaya tayo ay tumatanggap sa Kanya. Okay? Maybe on our human side, we are triggered to lose the grip of understanding them. But it is commanded by the Lord. Utos ho ng Diyos na sila po ay tanggapin natin. Kahit mahirap sa bahagi natin, minsan nalulus yung grip natin na sila'y unawain. Sabi nga ni Brother Den kanina, doon sa kanyang patotoo ay salamat sa pagtitimpi. So sa pagtitimpi na yon, hindi lang bilang kapatid sa laman, bilang kapatid sa Panginoon. Amen? Hindi natin sinasabi yung pagtitimpi na regarding lang doon sa unbelievers. Alam naman po natin yon. But here, sa loob po ng church, pinagpapasalamat po natin sa Diyos na tayo po ay tinuturuan niya how to deal with those, sabi nga yung mga problema o mga sitwasyon na talagang sinusubok po ang ating emosyon. Kaya ito po yung test. Ito yung test na talagang may pakita po natin yung ating pag-ibig sa ating kapatid sa Panginoon. Okay? So, simula po yan sa loob ng tahanan. Kung siya ay kapatid mo sa lamat, kapatid mo sa Panginoon. And kung hindi mo siya kapatid sa Panginoon, kapatid mo lang sa salaman, the same principle. Di ba? Bukod doon sa pag-unawa mo sa Kanya, dahil siya hindi pa nakakilala sa Panginoon, is your effort na ibahagi sa Kanya ang kaligtasan. Di ba? So that is the Lord's command. That's why accept them for who they are, not only for what they can. Hindi yung may kakayanan siya. Kundi kung sino siya. Sino siya? Kapatid mo sa Panginoon. He is your brother in Christ. She is your sister in Christ. Therefore, welcome him. Welcome her. Okay? So that is the first
Word. Na huwag po natin kalilimutan upang mapanatili po natin ang pagkakaisa sa loob ng church. And number 2, so ito po yung ating magiging focus po natin ngayong pong gabi, is from verse 5 to verse 9. So, I will read in verse 5, one person esteems one day as better than another, while another esteems all day alike. Each one should be fully convinced in his own mind. So, our second point is through your convictions. So, not only the act of accepting your brother or sister in Christ, so hindi po ito ang nag-iisang katotohanan na itinuturo po dito, kundi ang isa pang mahalaga na makikita po natin is through your convictions. So ano pong ibig sabihin ng salitang convictions? Through your assurance or your persuasion. Ano ho? Na ikaw ay bilang Kristiyano, hindi ka magiging kasangkapan ng ikasisira ng inyong pagsasama o ng inyong relasyon bilang magkakapatid sa Panginoon. Okay? So, through your convictions, aside of receiving Christians as who they are in Christ, we are also commanded by the Scripture not to cause harm to them through our conscience. Okay? Alam niyo po, mga kapatid, meron po tayong conscience, of course. Kasi ibinigay po ito ng Panginoon sa atin. But, kung ikaw ay isang Kristiyano, meron kang ibang perspective with regards to conscience. Meron kang isinasaalang-alang. Sa conscience na meron ka bilang Kristiyano. And that is to protect your relationship with your fellow believer. Pinoprotektahan po natin yung ating relasyon sa ating kapatid. So, ito po yung command, mga kapatid. Ang sabi po dito, so each one, whether the one who observes, so kasi ang context po ay tumutukoy po sa isang taong nagpa-practice pa rin, nag-o-observe pa rin ng mga days or special days na nakapaloob po doon sa Hudyo, sa Jewish tradition. And we know that is Sabbath. Kaya sabi po dito sa verse 5, one person esteems one day as better than another, while another esteems all day alike. So yung tinutukoy po doon sa una is the weak in faith. Kahit siya'y naligtas na, biyaya ng Panginoon, pag sumapit ang ikapitong araw, nandun pa rin yung kanyang observance of Sabbath. Samantalang yung isa, sabi dito, hindi na. Okay? Hindi na. Because we have the eternal Sabbath. And that is our Lord Jesus Christ. At meron pong future Sabbath na naghihintay sa mga iniligtas ng Panginoon. Okay? And sabi dito, each one should be fully convinced in his own mind. So it applies to all. Ito po ay para sa lahat. Okay? Either a strong or a weak believer, it applies to everyone. Each one, okay, should be fully convinced. So the word fully convinced, kung titingnan po natin, it means fully assured or fully persuaded. You are fully convinced in yourself na hindi ka magiging dahilan ng pagkasira ng inyong pagsasama bilang magkakapatid sa pamamagitan lamang ng mga kaibahan o pagkakaiba na ang isa ay nag-observe pa din at yung isa ay hindi na. Sapagkat mas naunawaan niya ang katotohanan sa likod nito. Di ba? Sa makatuwid, mga kapatid, ganito pong sitwasyon. Parehong ligtas, yung isa nandun pa rin sa bahagi na hindi pa niya lubos na naunawaan, na hindi na kailangan pang gunitain, na hindi na kailangan pang sumunod or i-observe yung araw ng Sabbath or yung iba pang mga special days na nakapaloob sa katuruan po ng Old Testament. Dahil yan po ay tapos na.
Kaya ito naman po yung tinitingnan po nung isa na kaya hindi na niya ino-observe kasi ligtas na siya. Alam na niya na hindi na kailangan sapagkat ang katuparan ng lahat ay si Kristo. Christ is the end. Di ba? Christ is the fulfillment of the law. Kaya, the command, so sabi dito is, to be fully convinced in your mind. So each one should be fully convinced of their actions. Primarily their observances, traditions, and the like. It is followed with our own mind. Kaya mahalaga po yung ating isip, atin pong chinecheck, atin pong tinitimbang na baka sa ginagawa kong ito ay nasasaktan ko na yung aking kapatid sa pananampalataya. Natitisod na sa akin yung aking kapatid sa pananampalataya. Okay? So ito po yung concern po ni Apostle Paul. Na wag maging dahilan yung ginagawa ng isa at yung hindi ginagawa ng isa para magkaroon ng lamat ang kanilang relasyon bilang magkakapatid. Kaya titingnan po natin kung ano ang dapat, sabi nga, maging perspective po natin dito. So, it is followed with our own mind. So, the word mind here, it includes convictions, motives. So, ibig sabihin, yung mind ho dito, kasama po dito yung ating beliefs, yung ating motives, yung ating emosyon, nakapaloob lahat po dito sa ating mind. Kaya nga, kung maalala po natin sa Philippians chapter 4 verse 8, ang concern po ni Apostle Paul is yung ating isip. Ang dapat na maging laman ng isip natin is whatever is right, whatever is pure, whatever is of good repute, meditate on these things. At lahat ng yan ay tumutukoy lamang sa isa. What is that? The Word of God. Salita po ng ating Diyos. Kaya, first, the command is our mind must be fully convinced na hindi po tayo katitisuran ng ating kapatid. Dahil sa bagay na, kumbaga, kahit pabor ito sa ating conscience. Kahit hindi ito against sa ating conscience. Pero kung ito magiging dahilan ng pagkatisod ng ating kapatid, much better na hindi natin gawin. Okay? So, yun po yung makikita ho natin. And, what matters before the Lord is our intent to observe. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung ating intention, bakit natin ginagawa, hindi yung mismong paggawa o yung mismong hindi natin paggawa. Hindi ho yun ang tinitingnan ng Panginoon. Your observance or not, sabi nga, you're observing or you're, sabi nga, not observing. But your intent to do such. Okay? Kaya, we must stick in our conscience to cause not our fellow brother or sister to stumble. So, wag tayong maging dahilan ng pagkatisod ng ating kapatid sa pananampalataya. So, samahan niyo po ako sa 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 8, verse 9. Okay, tingnan po natin. Sabi dito, 1 Corinthians 8, 9 hanggang 13, but take care that this right of yours does not somehow become a stumbling block to the weak. For if anyone sees you who have knowledge eating in an idol's temple, will he not be encouraged? If his conscience is weak, to eat food offered to idols? And so by your knowledge, this weak person is destroyed, the brother for whom Christ died, thus sinning against your brothers and wounding their conscience when it is weak, you sin against Christ. Even though, para sa iyo, tama naman na. Kasi, wala na yun eh. Tinupad na ng Panginoon eh. But if you're wounding
someone's conscience, knowing na siya ay ligtas, siya'y kapwa mo Kristiyano, you sin. Nagkakasala ka. At hindi ka nagkakasala lamang dun sa tao, sa kapatid mo sa Panginoon. Nagkakasala ka sa Panginoon. Ito po ang sinabi ng Biblia. Therefore, if food makes my brother stumble, I will never eat meat, lest I make my brother stumble. So, ang issue po kasi dito is about food na inihandog po sa mga idols or Diyos-Diyosan. Okay? So, actually, issue na po ito na nag-arise sa atin before na, Pastor, okay lang bang kumain ng pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan? So, alam niyo po, ang stand po ng Bible dyan is, if you do that, sabi nga, in accordance doon sa conscience, ikaw at ang Panginoon. Okay? Knowing na ito ay wala ng epekto doon sa kaligtasan. Pero, kung gagawin mo ito in front of your brother in Christ, na iba ang kanyang tingin doon, or magiging offense ito sa kanya, much better na hindi natin gawin. Much better na tayo po ay mag-abstain. Kasi ang pinoprotektahan po natin is yung ating relasyon sa Kanya, yung ating testimonya sa Kanya bilang kapatid. Kaya mas matimbang dyan, ito kasi yung, kumbaga, titimbangin natin yung relasyon mo sa Kanya o yung act, yung gagawin mo. Sabi nga, bagamat ito ay wala ng, sabi nga dun sa atin is, sa kaligtasan, hindi makakawala. Kasi ang iyong patutuo, siyang patutuo din ng iyong kapatid sa Panginoon. Much better, sabi nga po ni Apostle Paul, if food makes my brother stumble, I will never eat meat. Mas mabuti pang hindi na ako kumain kaysa matisod ang aking kapatid. Okay? Kaya ang mas titingnan po natin is, sa gagawin ko bang ito, matitisod ba si kapatid o hindi? Kahit sa pagitan mo at ng Panginoon, sabi nga, if your conscience says, sabi nga, sinasabi ng iyong konsensya na wala namang, kumbaga, hindi naman siya big deal, kasi ligtas na. Pero, bilang kapatid sa Panginoon, o bilang anak ng Diyos, meron ka ding obligasyon. At yan ay protektahan ang ating patutuo sa ating kapatid. Kaya, in other words, Paul is commending, do not compromise your own conscience in order to conform to the conscience of another believer, and do not attempt to lead another believer to compromise his conscience to conform to yours. So, in other words, ito po yung ibig sabihin dito po sa ating cross-reference. Huwag nating ikompromiso ang ating conscience, sabi dito, in order to conform to the conscience of another believer, upang ito ay maging kahugis ng konsensya ng ating kapwa Kristiyano, and vice versa. Huwag nating gawin, sabi dito, o subukin, do not attempt to lead another believer to compromise his conscience, na maging katulad dito nung sa atin. Because, iisa ho ang nagbibigay sa atin ng kaunawaan at ng katatagan sa buhay bilang isang Kristiyano. And that is the Lord. Di ba? Kaya sumunod po dito sa ating passage, kung atin pong babalikan sa Romans 14. Sige po, balik po tayo sa Romans 14. Okay, sabi dyan, verse 8, the one who observes the day, observes it in honor of the Lord. The one who eats, eats in honor of the Lord, since he gives thanks to God. So the intention of the one who eats is he gives thanks to God, while the other who abstains in honor of the Lord and gives thanks to God. They have the same intention. Okay?
Pareho sila ng intensyon. Magkaiba man sila ng position or ng stand about that matter, but their intention is the same. And that is what the Lord, sabi nga, ito yung tinitingnan ng Diyos. Okay? Kaya sabi dito in verse 7, for none of us lives to himself and none of us dies to himself, for if we live to the Lord, and if we die to the Lord. So, sabi dito, so then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. So we're doing everything sa buhay natin bilang Kristiyano, not for our sake, but for the sake of the Lord. Ano? Kasi tayo po ay pag-aari na ng Diyos. Hindi ho tayo nagmamay-ari ng ating sarili. Kaya hindi ho yung kondisyon na gusto natin ang pwede nating ilapat kung paano po natin dadalhin ang ating kapatid sa Panginoon. Kundi kung ano ang kondisyon ng Biblia. Ang kondisyong ibinigay sa atin ng Panginoon. Okay? That's why not only the command but also the cause. Verse 7 and 8. So sabi dyan, there are two reasons. Paul states the reason for doing things in accordance with conscience. Number 1, none of us lives or dies to himself. Walang sino mang Kristiyano po ang nabubuhay at namamatay para sa kanya. Okay? There is no such Christian who lives only and dies only for his sake, but for the Lord's sake. Kaya sabi dito sa ating ikalawa, we are the Lord's. Tayo po ay pag-aari ng Diyos. Kaya huwag nating gamiting kasangkapan yung ating pagiging malakas or strong or mature sa paraang atin, kundi kung paano po natin tunay na nakikilala ang Diyos sa pag-abot natin sa ating kapatid na mahina sa pananampalataya. So this is the main thrust. Sinabi po dito sa verse 8. Sabi dyan, we are the Lord's. So that is the main thrust. In 1 Corinthians chapter 6, it says, tayo po ay binili. We have been bought with a price. Right? Ephesians 1, we have been redeemed. Tinubos. So we know the word redemption, right? Ano pong ibig sabihin ng redemption? We have been bought. Again, we have been bought back mula sa kasalanan. And we should act and live with the same objective. The weak and the strong must have the same objective. At yan ay para sa Panginoon at hindi para sa isa't isa. So ito po yung tamang kaisipan, mga kapatid, na bukod sa tanggapin natin sila dahil sila ay kapwa natin kapatid sa Panginoon, is huwag tayong tumakbo ng labag sa ating konsensya. Okay? Na ang konsensyang ito nagsasabi sa ating pangalagaan mo ang iyong patotoo sa iyong kapatid. Na dahil alam mo namang hindi ito ikasisira ng iyong kaligtasan, hindi ito apekto ng iyong kaligtasan, pero meron pa ring maaapektuhan. At yan ay yung patotoo sa iyong kapatid. Kaya number 2 is our conviction. Okay? And everything in Christianity must be done for the Lord, including our mutual understanding with our brothers and sisters. It must be done for the Lord. Okay? Ito'y para lang po sa Kanya. And number 3, third subpoint po natin, in verse 9, for to this end Christ died and lived again, that He might be Lord both of the dead and of the living. So third is the culmination. So what is the culmination of accepting, understanding your brother in Christ, not causing them to stumble? Okay? It says, for to this end Christ died and lived again.
that He might be Lord of both the dead and of the living. So, to acknowledge Christ, not only as Savior, but as Lord. Kailangan po sa ating pag-iingat, pangangalaga ng ating patutuo sa ating kapatid sa Panginoon upang hindi siya matisod. Ito ang wag na wag mawawala sa atin. Ang kilalanin si Kristo hindi lamang bilang tagapagligtas, kundi bilang Panginoon. Ang Panginoon ba ay Panginoon talaga sa atin, mga kapatid? Si Kristo ba ay tunay ba nating Panginoon sa buhay natin? Tayo ba'y nabubuhay ng bilang alipin ni Kristo? O tayo ang Panginoon ng ating sarili? Madaling sabihin, pero ang Diyos ang nakakasaliksik ng ating puso. Ang Diyos ang nakakatalastas ng ating motibo sa ating paglilingkod at sa ating pag-abot sa ating mga kapatid. Di ba? That's why acknowledging and professing that Christ is not only our Savior, but He is our Lord. The Lordship of Christ is our lifelong confession. Ito ang tunay na patotoo na dapat makita sa isang Kristiyano. Ang Lordship ni Kristo. Sabi nga, ang panguna ng Panginoon sa atin. Na hindi lang siya sumasa atin, siya ang nangunguna sa atin. Di po ba? Katulad ng banal na Espiritu, hindi lang siya nasa atin. He is not only residing. Sabi nga, He must be presiding over sa atin. Kaya ito yung pinaka wag nating makalimutan. That kilalanin po natin siya bilang Panginoon. By understanding the purpose of His crucifixion and resurrection, we can live our lives consistent with the Lordship of Jesus. So wag sanang lumabo yung ating memorya sa likod, yung memorya natin tungkol doon sa pagpapako sa krus at muling pagkabuhay ni Kristo. The message behind that. Wag sanang lumabo ang ating memorya doon. Kasi in so doing, sabi nga, we can live our lives consistent with the Lordship of Christ. Nandun talaga yung ating pagpapaalipin sa Kanya. Kapag maliwanag sa atin ang katotohanan sa likod ng Kanyang pag-aalay ng buhay at ng Kanyang muling pagkabuhay. Fixing our eyes to Him will help us to keep our actions and practices apart from sin by causing other Christians to stumble. So the key is to fix our eyes to Jesus. So, saan po nakafix ang ating eyes ngayon? Kay Kristo lamang? O baka isang mata lang natin ang sa Panginoon? Di ba? Naalala ko po yung isang, di po ba sa social media na uso po yung picture na pagka ipinikit mo ng 75%, meron kang makikita na word or figure dun sa image. Di ba? Uso po yan ngayon. Pero hindi po yan ang nag-require sa atin ng Biblia. Para mas makita natin ang maliwanag si Kristo, ito ho, ang solusyon. Di ba? Ito ho ang sinasabi. Sabi nga, only the Word of God will show you. Sabi nga, will show to you who you are. Kung sino ang Diyos at kung sino ka. Kaya nga po sabi ng James, inihalin tulad po ito sa isang salamin. It's something like, sabi nga, something like, ito ka. Ito ka. Ito ang iyong totoong pagkatao. Ito ang totoong ikaw. Sinasabi ng salita ng Diyos. At sinasabi din ng Biblia kung sino siya. Di ba?
Kaya pag halimbawa, hindi tayo masyadong tumitingin sa salamin, tanda pa ba natin yung huli nating itsura? Tanda pa ba natin yung image natin? Of course not. How much more kung matagal na nating hindi binubuksan ng Biblia? Same principle. Pag matagal na natin sabi nga hindi binubuksan ng Biblia, abay, ano nga bagay yung aklat na iyon? Abay, ano nga bagay yung talatang iyon? Sino nga ba yung nagpatiwakal? Sino nga ba yung kinuha ng karwahing apoy? Ayan. So, hindi na natin matandaan So, the only thing na ipinapaalala po dito is by keeping our eyes fixed, settled on God's revelation, that is the Bible. So, ito yung pipihit sa atin, unti-unti, na gawin kung ano yung tama. Ito yung unti-unting magdidirect sa atin upang hindi tayo maging dahilan ng ikasisira ng ating kapatid at ng ating iglesia. Kaya kung gusto natin na mapanatili po ang mutual understanding na ito, so fix your eyes to Jesus. Amen? So wag nating waglit ang ating mga mata sa Diyos na hindi lamang nag-akda ng ating kaligtasan, siya din ang nagpapasakdal nito. Kaya ang ating ikalawa po is through your convictions or your conscience. Make your conscience as God's instrument to build up, not to tear down yung ating relationship sa ating kapatid. Para mapanatili po natin ang pag-ibig at ang pagkakaisa sa iglesia. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa conscience na taglay po namin at sa pamamagitan po nito ay pinapaalala po ninyo sa amin na sa pamamagitan po nito ay hindi po kami maging stumbling block sa amin po mga kapatid. Kaya tulungan niyo po kami o Diyos na ito po ay patuloy naming mailapat at kung hindi rin naman po kami tapat sa amin pong paglalaan ng sandali para po sa iyong salita, hindi rin po mangyayari, Panginoon, ang amin po mga nais. At pinapakita rin po nito na kami po ay hindi nagpapaalipin sa iyo. Kaya tulungan niyo po kami, O Diyos. Kami po ay inyo pong tinawag upang mabuhay bilang isang alipin, hindi ng kasalanan, kundi ng katuwiran at ng katotohanan. Kaya salamat po. Ang lahat ng ito ay binabalik po lamang namin sa iyo. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay? Purihin po ang ating Panginoon.